Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseyo at Pariseyo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseyo, anak ng mga Pariseyo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseyo at ang mga Saduseyo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu, subalit ang mga Pariseyo na may naniniwala sa lahat ng ito at lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Saduseyo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo, kaya't pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ikaw aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, "Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, Happy Easter po sa inyong lahat. Ilang araw na lang matatapos na po ang napakagandang panahong ito ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At sa Sunday ay Pentecost Sunday na. Kaya sulitin po natin itong panahon ng Pasko ng pagkabuhay, lalo nating pagnilay-nilayan, isaloob at ipagdasal, no? Itong diwa ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Let us enter more fully into the spirit of Easter. Mga kapatid, sa Acts chapter 22, no? Malapit na sa dulo ng aklat ng Acts of the Apostles, chapter 22. Mababasa po natin doon ang pagpapatotoo ni San Pablo sa harap ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin po ay ang kalipunan ng mga religious and political leaders ng mga Hudyo, no? At nagpatotoo doon si San Pablo. Simple lang naman ang sinabi niya. Sabi niya, ako ay umaasa sa pagkabuhay ng mga namatay. I believe in the resurrection of the dead. At yung simpleng pangungusap na yon, yung simpleng pagpapahayag niya na yon ng katotohanan, ay nagpasiklab, no? At nagpalitaw ng alitan ng Sanhedrin, ng kanilang paghihidwa-hidwaan at awayan dahil sa politika. Politika, agawan ng posisyon, poder at pwesto. Ay, pataasan kunwari ng prinsipyo. At mga kapatid, totoo pong nangyayari ito. Minsan, dahil sa politika, ang katotohanan nalulunod sa ingay at nababaon sa limot. Imbis na talakayin, kilalanin at galangin ang tama at totoo, pinipili pa na magbangayan, mag-ingayan, mag-awayan para sa poder at pwesto. At hindi lang natin ito nakikita sa mga matataas na institusyon ng ating bayan. Nakikita rin natin yan sa mga negosyo. Sa halip na lumitaw ang totoo, sa halip na gawin ang tama, sa halip na mahanap ang pinakamainam na solusyon ang makakatulong, dahil sa agawan ng pwesto, dahil sa agawan ng posisyon, kinakalimutan ang tama at matuwid. Ganon din sa mga pamilya. Ilang mga anak ang lumalapit sa akin, Father, may masama po akong nararamdaman, pero hindi ako makapagsabi dahil ang mga magulang ko inaasikaso yung away nila. Hindi makapagsabi ng totoo dahil nilulunod ng kanilang hidwaan bilang mga mag-asawa. That is what happens when more concerned about power
than about truth. Ngunit mga kapatid, sabi ng Panginoon kay San Pablo sa dulo ng ating pagbasa ngayon, laksan mo ang iyong loob, magpatotoo ka pa rin. Sa gitna ng bangayan at ingayan at awayan, sa gitna ng hidwaan at pagtatalunan na hindi naman kailangan, patuloy tayo maglakas loob na ipahayag ang totoo, ipagsanggalang ang matuwid, at gawin ang tama. Gawin ang tama. Nung minsan, merong kumausap sa akin na isang empleyado sa isang negosyo. At hirap na siya sapagkat siya naman ay simpleng empleyado lamang. Pero ang kanyang pagtatrabaho ay naaapektuhan dahil nag-aaway-away ang mga boss niya. Nagkakaroon tuloy ng hidwaan sa kumpanya. At ang mga empleyado, para bang pinagpipili ng partido. Sabi niya sa akin, "Father, anong gagawin ko? Mahal ko po ang aking trabaho. Hindi lang dahil sa sweldo, kundi dahil ang kumpanyang ito ang tumulong sa akin umunlad sa buhay at maging mas mabuti, mas matulungin na tao. Pero anong gagawin ko na itong lugar na mahal ko, sila pa ang nagiging dahilan para mahirapan ang aking puso? Ano pong gagawin ko?" Sabi ko sa kanya, "Alam ba nila na hirap ka na? Alam ba nila na sa tahimik mong pagtatrabaho ay napakalaki na ng iyong sakripisyo?" Sabi niya sa akin, "Hindi pa po, Father. Pero natatakot po ako kasi baka pagpiliin ako kung sinong kakampihan." Sinong kakampihan ko? Sabi ko sa kanya, "Kampihan mo kung ano yung totoo. Kampihan mo yung totoo." At ngayon, ano ang totoo? Ano ang totoo? Sabi niya sa akin, "Hindi ko na po alam anong totoo, maliban sa isang bagay, na mahal ko ang kumpanyang ito." Sabi ko, "Yan ang kampihan mo." Bumalik siya sa akin after 1 week at kinuwento niya, "Father, naglabas po ako ng katotohanan sa aking mga boss na minamahal. At ang magandang balita, di ko po alam kung ano nangyari sa kanila, pero ilang araw lang nakalipas, nabalitaan ko, nagkasundo na sila at pinili ang mabuti para sa lahat sa kumpanya." Sabi ko, "Alam ko anong dahilan. Nagmahal ka kasi. Nagmahal ka at nagpakatotoo." Mga kapatid, maging magiting tayo, maging totoo kahit sa hidwaan nitong mundo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat pinalalakas mo ang aming mga puso na maging totoo
sa katotohanan at kabutihan sa gitna nitong mundo na batbat ng hidwaan. Amen.